Isa sa mga traidor na sakit ang stroke. Buti na lang ang mga celebrities na ito ay nalagpasan at nabuhay pa mula nang sila ay ma-stroke. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na Stroke Survivors. Arnold Clavio. Bumuhos ngayon ang mga panalangin para sa mabilis na pagaling ng broadcast journalist na si Arnold Clavio matapos niya magkaroon ng hemorrhagic stroke. Sa Instagram post niya noong June 14, detalyado niyang ibinahagi ang nangyari sa kanya. Kwento ni Arnold, noong June 11, nagdidrive siya pa uwi sa May Angono, Rizal nang naramdaman niya matinding pamamanhid sa kanyang kanang braso at binti. Hindi niya maramdaman ang pag-apak sa pedal ng gas at brake. Dahil dito ay huminto muna siya sa isang gasoline station para i-check ang kanyang sarili. Pagpunta ng restroom ay hindi na siya makalakad at kinailangang may mahawakan. Agad daw tinignan ni Arnold ang kanyang sarili sa salamin kung tabingi ba ang mukha o magana ang mata niya. Wala naman daw kaya bumalik na siya sa sasakyan at hindi ito naging madali. Sinabi raw ni Arnold sa sarili na titigil siya sa unang ospital na makita kaya maingat niyang binaybay ang sumulong highway. Hanggang marating niya ang emergency room ng Fatima University Medical Center sa Antipolo. Sa emergency room ay sumailalim siya silang test at lumitaw na ang blood pressure niya ay nasa 220/120 at ang blood sugar niya ay umabot ng 270. Nang sumailalim sa CT scan, doon natuklasang nagkaroon siya ng hemorrhagic stroke o pagdurugo sa utak dahil sa pagputok ng blood vessel. Pagkatapos daw nito ay inilipat siya sa St. Luke's Medical Center kung saan siya kasalukuyang nakakonfine. Kim Atienza. Survivor na may tuturing si Kuya Kim dahil sa mga near-death experiences niyang naranasan sa kanyang buhay at isa na rito ang mild stroke noong 2010. Ang sanhi na kanyang stroke ay congenital. Ipinanganak siyang may butas sa kanyang puso. Kwento ni Kuya Kim, isang umaga habang nagsisipilyo ng kanyang ngipin sa loob ng banyo, bigla na lamang siyang na-stroke. Anya parang na-reset ang lahat. Hindi niya alam kung sino siya at kung ano na ang nangyayari. Basta tanging alam lang daw niya ay may hindi tama. Sinubukan niyang sumigaw pero napagtanto niya na hindi niya magagamit ang kanyang boses dahil sa stroke. Naapektuhan ang kanyang kaliwang frontal lobe ng utak na nagresulta sa pagkawala ng kakayahan niyang magsalita. Ang mga doktor ay inoperahan ang kanyang puso at ipinasok ang isang metal occlude. Inamin ni Kuya Kim na napabayaan niya ang sarili dahil sa labis na pagtatrabaho noon. Simula na makaranas ng stroke ay binago niya ang kanyang life habits. Bilang bahagi ng kanyang therapy, mas aktibo na si Kuya Kim at nagsimulang mas maging aktibo sa pag-iihersisyo, kabilang ang pagtakbo, pagbibisikleta at paglangoy. Ngayon, nasa peak na ng kanyang kalusugan si Kuya Kim at kung minsan ay sumasali pa siya sa buong Ironman Triathlon upang patunayan ang kanyang kagalingan. Jelson Bay. Noong 2019, dumating ang pinakamalaking challenge sa buhay ng aktor na si Jelson Bay nang ma-stroke siya sa kalagitnaan ng pag-angat ng kanyang karera sa showbiz. Ayon kay Jelson, naramdaman niya may kakaiba sa kanyang katawan sa pagbabalik nila sa Pilipinas upang tapusin ang kanilang pelikula. Pinayo sa kanya ng produksyon at maging na kanyang manager na magpahinga muna, subalit siya mismo ang nagpumilit na tapusin ang trabaho. Nang panahong yon, isinantabi ni Jelson ang kanyang mga nararamdaman at patuloy pa rin siyang nagtrabaho bilang pagpapakita ng pasasalamat sa mga nagtiwala sa kanya na gampanan ang lead role. Sa mga sumunod pang araw, nadama ni Jelson na unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Noong October 18, 2019, isinugod na siya sa ospital dahil sa pneumonia na pinaniniwala ang maaaring nagdulot ng kanyang stroke. Isa sa mga pinagsisisihan ni Jelson ay ang pagkukulang niya sa pagsunod sa kanyang maintenance medicine para sa kanyang high blood at ang pagbaliwala niya sa mga nararamdaman sa kanyang katawan. Sa kasalukuyan, patuloy siya nagre-recover upang manumbalik ang kanyang kalusugan, lakas at kadali ang kumilos para na rin makabalik na siya sa trabaho. Paulo Ballesteros. Noong September 2014 sa isang Instagram post, ipinaalam ni Paulo ang tungkol sa kanyang kalagayan sa pamamagitan ng pag-post ng collage sa mga larawan niya na kuha sa ospital. Sinabi ni Paulo na hypertension daw, transient ischemic attack, mild stroke, pero di naman nagpo-progress. Ang transient ischemic attack na karaniwang tinatawag na mini-stroke na kadalasan ay tumatagal lamang ito ng hindi lalagpas sa 5 minuto at walang permanenteng epekto ng brain damage. Gayunpaman, madalas ay sinasabi isa itong warning stroke, isang babala na dapat agapan agad tulad ng karaniwang uri ng stroke. Bubay.
Makailang beses na nangarib ang buhay ng komedya na si Bubay dahil sa stroke. Una niyang naranasan na ma-stroke noong November 2016. Na-confine siya sa ICU ng isang ospital. 2 buwan din siyang nawala noon sa showbiz para makapagpahinga. So mailalim siya sa therapy upang muling makapagsalita at makapagtrabaho. Pero bago pa man ito, inamin ni Bubay na may mga lumalabas na noon pa ng mga sintomas ng stroke noong nagpe-perform pa siya sa mga comedy bar gaya ng memory loss. Sa kabila ng mga sintomas na ito ay hindi niya daw yun pinansin at patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Akala niya raw dati ay very strong person siya, kaya ang ginagawa niya ay tanggap lang ng trabaho kahit na may regular shows ay rumarakit pa din. Halos hindi na rin daw siya nakakakuha ng tamang tulog at pahinga. Tila ipinagwalang bahala ni Bubay ang mahigpit na bilin sa kanyang iwasan ang mapagod, magpuyat at huwag sagarin sa trabaho ang sarili. Paliwanag ni Bubay, inabisuhan na rin daw siya ng doktor noon pa na maaari siyang makaranas na maghang na dulot ng kanyang pagkakastroke. Ang mainam lang daw na gawin ay huminto muna hanggang sa bumalik siya sa normal. William Martinez. Si William Martinez ay isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong November 10 dahil sa stroke. Aminado si William sa hindi pangangalaga sa kanyang kalusugan tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Dumanas din siya ng depresyon matapos ang kanyang stroke. Na mga panahong yon ay gusto na lang niyang mamalagi sa bahay at nakontento sa pagiging ermitanyo dahil nagpahaba siya ng balbas at buhok. Paliwanag ni William, kapag nalaman daw ng mga tao na na-stroke ka, akala nila ay useless ka na. Ang pagkakaalam nga raw ay imbalido na siya at ito ang dahilan ng pagtatago niya ng ilang taon sa showbiz hanggang sa unti-unti niyang sinikap na magbalik muli sa industriya. Doug Kramer. Sa pamamagitan ng isang social media post noong November 2016, binunyag ni former PBA player Doug Kramer ang naranasan niyang stroke. Kwento ni Doug, nagkaroon siya ng mild stroke matapos mag-ehersisyo sa bahay. Nakaramdam daw siya ng sobrang pagkahilo na nagdulot ng pag-apekto sa kanyang sense of balance. Bagamat hindi siya nawalan ng malay, agad siyang dinala sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor ang isang maliit na butas sa kanyang puso na nagdulot ng clot na nagresulta sa kanyang stroke. Namalagi raw siya sa ospital ng 6 na araw at sumailalim sa ilang tests upang makita ang kalagayan ng kanyang puso. Joel Lamangan. Ang veteranong direktor na si Joel Lamangan ay na mild stroke at na-confine sa isang pribadong ospital noong May 2015. Kasunod nga nito ay pagkalat na balitang magre-retiro na siya sa kanyang trabaho. Pero nilinaw ni Direk Joel na wala sa bokabularyo niya ang retirement. Hanggang kailangan nga raw siya ay may nagtitiwala sa kanyang kakayahan ay mananatili siya sa industriya. Bagamat inatake ng stroke, hindi naman daw anya tumabingi ang kanyang mukha at hindi siya naparalisa. Ayon kay Direk Joel, ang inatake sa kanya ay yung cerebellum na dahilan sa pagkawala ng kanyang balanse at hindi siya nakakatayo. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga at sumailalim sa therapy. Julio Diaz. Noong April 2016, naging kritikal ang kalagayan ng veteranong aktor na si Julio Diaz matapos na ma-stroke. Matinding sakit ng ulo ang naramdaman ni Julio at bigla na lang bumagsak sa labas ng kanyang bahay sa Bulacan. Sabi ng mga doktor, ang sanhi nito ay isang brain aneurysm. Sa tulong na rin ng kanyang pamilya, mga kasamahan sa industriya at private donors, ay agad siyang sumailalim sa isang brain surgery na kung tawagin ay endovascular treatment upang maiwasang lumala ang kondisyon niya. Binigyan siya ng mga doktor ng taning na 24 to 48 hours para mabuhay. Pero dahil sa operasyon, nagkamalay siya matapos ang 12 araw. Mahigit 2 buwan matapos ang matagumpay na operasyon, ay nasilayan siyang muli ng publiko. Monica Herrera. Noong June 2017, dumating ang malaking pagsugok sa kalusugan ng 90s crush ng bayan na si Monica Herrera na matapang nitong hinarap at lalong nagpatibay sa pananalig niya sa Panginoong Diyos. Sa isang panayam noong 2022, binunyag ng dating aktres ang hindi niya inaasahang stroke. Wala nga raw may alam sa kanyang kondisyon ng mga panahong yon, maliban sa kanyang immediate family and close relatives. Balik tanaw ni Monica, na-admit siya sa ICU ng Capital Medical Center ng 1 linggo at naka-confine ng 1 buwan. Naapektuhan ng kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya maigalaw ang kanyang kaliwang braso at kaliwang binti. Pasalamat siya at ang kanyang memorya ay malinaw pa rin naman. Umaasa din si Monica na magagawa niyang maglakad ulit. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!